Eto na nga, mga kababayan. Ano yung sunod, Kem? Eto, mga kababayan, Isko Moreno tayo ha. Sa ngayon, Isko Moreno muna tayo. No joke! No joke! Mga kababayan, ito po ang patunay na mismong si Isko Moreno, mga kababayan, inatake. Isko Moreno, kakapasok lang ng balita, inatake. Napo. Yorme. Ako, alam niyo sa totoo lang, maraming salamat po sa mga nagpapalipad. Si Yorme Isko Moreno, oy Ma'am Dibang, maraming salamat po. Si Yorme Isko, inatake po. Sa mga hindi po nakakaalam. Inatake ng trolls ni Sara. Inatake ng trolls ni Sara. Bakit, mga kababayan? Meron pong post si Yorme Isko Moreno ngayon, mga kababayan, na inatake siya. Lalo na yung mga vlogger niya noon, yung mga Iskonians vlogger. Wala na, nag-aaway-away na. Nag-aaway-away na, mga kababayan. Ma'am Imelda, maraming salamat po sa palipad. Thank you so much po. Pangalawa na po yata yan. Salamat po, ma'am. So ngayon, mga kababayan, si Yorme Isko Moreno, biktima din, no, ng pang-atake ng trolls. So ngayon, mga kababayan, alam naman po natin na ang tanging kalaban ni Isko ngayon, yung libreng sakay kasi ni Isko, mga kababayan, no, at yung mga benepisyaryo ng ayuda niya sa mga drivers, inatake po ng trolls. So, mismo, mga kababayan, ayan po, pinost ni Isko Moreno ang patunay na talagang may bayarang trolls talaga ang mga DDS, no? Bakit? Kadalasan po kasi sa mga nagko-comment dyan, mga kababayan, is puro po yan mga taga Taiwanese, Vietnamese, basta parang mga sila, mga Cambodian, parang gano'n yung mga account nila. So ibig sabihin, mga kababayan, meron talagang binabayarang trolls, no, itong mga DDS or mga DDS trolls. Bakit, mga kababayan? Dito sa post ni Isko, 53,000 ang angry, no, yung galit. 53,000 angry, 229 ang likes, 82 ang heart, 4 ang care, at 3 ang tawa, 1 ang sad. More on talaga, mga kababayan, 5,300 pala. Sorry, hindi siya 53. 5,300 yung angry. So ngayon, nung binuksan ito ni Yorme Isko Moreno, mga kababayan, puro ibang lahi. So, ibig sabihin, how comes na nangyari na ang post ni Isko Moreno, ibang lahi ang mga nag-react? Ibang lahi. So, ngayon, mga kababayan, ito yung post ni Isko. Trolls in the city. Ayan. So, ibig sabihin, ito po ay galing sa mga DDS. Kasi, alam po natin ngayon, mga kababayan, na ang kalaban lang naman ni Isko ay mga DDS. So, trolls in the city, sa gitna ng krisis na ating kinaharap ngayon, naway iwasan natin ang kulay ng politika at ng pagpapalaganap ng galit. Naway ang manaig sa ating isipan at damdamin ay ang pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Yan ang sabi ni Isko sa post. Hindi po ito panahon ng bangayan at siraan, kundi panahon ng pagtulungan upang sama-sama tayong makaraos at makatawid sa krisis na ito. PS, Kwaresma ngayon, panahon ng pagninilay at pagtitika, pagpapakumbaba at pagbabago. Yan po ang sabi. Ma'am Arlene Pabular, hello po, ni Yorme Isko Moreno. Kasi bakit, mga kababayan? Nag-post kasi siya, mga kababayan, ng patungkol sa public utility jeepney na nakatanggap ay 2,488 beneficiaries, nakatanggap ata ng ayuda sa Maynila. Ngunit, mga kababayan, marami pong mga trolls, no? Maraming mga trolls na which is naman, mga kababayan, ang galit lang naman kay Isko ngayon ay ang mga DDS. So, sa madaling salita, mga kababayan, nagpapatunay na totoo talaga na may mga bayarang trolls, no? Mga kababayan, may mga bayarang trolls talaga. Mga kababayan, ang mga DDS. Kasi bakit? Imposible naman, mga kababayan, na si PBBM ang mag-utos niyan na siraan si Isko, na which is si Isko nga ay sumuporta kay PBBM. Hindi naman si PBBM ganun. Di ba? Kung tutuusin si PBBM, marunong maghiganti kung ano ang ginawa ni Isko sa kanya noon, di sana hindi na niya tinulungan ang Maynila.
'Di ba? Sino po ba yung galit na galit sa Maynila? Sino po ba yung galit na galit kay Isko? At mga kababayan, kung ako po tatanungin, based no, sa aking pagkakaalam, kami po, isa din po ako sa Iskonian vloggers. Kung hindi po ninyo nalalaman ngayon, meron akong kasamang Iskonian vloggers na magkakaibigan kami noon. No? Una na akong tinira niya, binanatan niya, pero hindi ko siya pinatulan kasi bakit? Kapag pinatulan ko kasi siya, wala siyang karats. Puro lang siya pambubudol at paawa kasi wala siyang trabaho. So ngayon mga kababayan, kung malaman-laman ninyo, yung kapwa niya DDS vlogger na nakabase sa Hong Kong, dalawa, si Jojo Di Guzman at si Spencer Lacalle, pinagmumura na niya. So isa po sa patunay yan na nagkakagulo na po sila. Iskonian vloggers at DDS vloggers nag-aaway na. Yan po ang totoo mga kababayan. Kasi itong mga Iskonian vloggers noon, ay nahati. Merong kay BBM, merong kay Sara. So ang nangyari mga kababayan, nandun yung iba kay Sara, nandito ang iba kay PBBM, at yung iba na natiling nandyan. Ngayon mga kababayan, ang nangyari mga kababayan ay pinagbabanatan na niya. Kasi mga kababayan, wala na siyang kita, kailangan niyang pumasok sa politics. So ang nangyari mga kababayan, ito po ang isa sa patunay na talagang may bayarang trolls talaga ang mga DDS. Isa po ito sa patunay. Kasi bakit mga kababayan? Sino ba naman? Tama, Ma'am Ana Abadilla, kilala mo po yan. Kahit si Nanay Minday, kilala Nanay Minday yan eh. Sino ba naman kasi ang galit kay Isko? Si Sara lang naman. Yeah? Ako, pagkalandakan ko talagang trolls ni Sara yan. Bakit? Sino bang galit kay Isko? Bukod kay Sara, si Sara lang naman. Bakit ko nasabing galit si Sara kay Isko? Ito po, mga kababayan, ang patunay. Ito Sara. Plastic. Taga Maynila. Ito mga kababayan, kung hindi siya galit, bakit sasabihin niyang plastic ang mga taga Maynila? Ayan o. Ikapoy na kuha ng mga taga Manila. Uy, grabe ka, plastic ang mga tao dito. Diba? Ayan. Ikapoy yun. Diba na nangindang? Ikapoy na kuha ng mga taga Manila. Uy, grabe ka, plastic ang mga tao dito. Diba? Ikapoy yun. Siya lang po ang bukod tanging nagsabi niyan na plastic daw ang mga tao sa Maynila. Sa ngayon, ako pinanawagan sa mga taga Maynila. Buboto nyo pa ba? Sinabihan na kayong plastic. Kaya ngayon mga kababayan, yan po ang patunay na itong mga trolls na to ay trolls ni Sara. Trolls ni Sara yan mga kababayan. Trolls ni Sara Duterte inatake si Isko. Kasi bakit mga kababayan, itong ayuda kasing itong pinamigay ni Isko ay pondo po ito galing sa Administrasyong Marcos. Na which is pinamigay ni Isko para sa mga kanyang constituent or kanyang mga nasasakupan, mga jeepney driver sa Maynila na walang kita dahil sa mahal ng gasolina, binibigyan niya ng ayuda na which is 2,488 beneficiaries ang mga public utility jeepney drivers. Na binigyan niya. Public utility jeepney, 2,488 beneficiaries. So ngayon mga kababayan, instead po dito, ang sabi ni Isko, iwasan na lang po ang pamumulitika. Tigilan nyo na ang paninira. Yan ang sabi. Na mismong si Yorme Isko mga kababayan, nakaranas ng pag-atake ng mga trolls ni Sara. 'Di ba? Yan ang patunay. Kasi mga kababayan, nag-aaway-away na po ngayon ng mga vloggers ni Isko. Si Banat Bay, basta marami sila mga kababayan, nagkakagulo na po sila yung mga Iskonians. Sabihin niyo sa akin ngayon mga Iskonians vlogger, nagsisinungaling ako. Pinagmumura nga kayo eh. 'Di ba? Na mga kasama ninyo. Nag-aaway-away na kayo, nagrambulan na kayo. Kasi hindi niyo maintindihan dating solid DDS. Kasi ganito ang nangyari mga kababayan. Sa mga hindi po nakakaalam kung bakit nagrambulan ang Iskonian vloggers ngayon. Kasi ganito mga kababayan. Meron kasing mga Iskonian vloggers na taga Maynila, naka-base sa Maynila. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, yung mga naka-base sa Maynila,
suporta kay Isko yan. Yung mga nakabase sa ibang lugar, suporta kay Sara. Ang problema ngayon mga kababayan, binanatan kasi ng mga Iskonian vloggers si Isko na mga nakay Sara ngayon. So ngayong mga Iskonian vloggers na nakay Isko na natili, nagalit. Na which is magkakaibigan lang naman yan sila. Isa nga ako dyan, pero hindi na ako sumali sa kanila kasi mga walang pera yan eh. Diba? Ganyan talaga pag mga walang pera, banatan mo yung kapwa mo vlogger, tapos lalo na yung binatatan mo, medyo mataas ang subscribers, bibirahin niya yan. Bakit? Para pag binawian siya, yung viewers nung kalaban niya, manunood dun sa kanya. Ganyan ang mga teknikan eh, di ba mga kababayan? Nung nasa Singapore kami, binira ko niyan, pero hindi ko pinatulan. Bakit? Yung viewers ko, manunood pa sa kanya. Di lugi ako eh. Kapiranggot lang yung views niya. Hindi na. Ngayon, binanatan niya. Ewan ko kung pinatulan yata siya. Yeah? Ang pagkakalam ko, hindi siya pinatulan eh. Bakit? Kung papatulan siya, di lugi. Yung mga viewers nun matataas eh. Yeah? Ma'am Rosario Vicen. Kaya ito po ang nangyari ngayon. Nagrambulan ang mga Iskonian vloggers ngayon. Diba? Oo, kaya ka din binira, Sir Ken. O, di ba, Ma'am Ana Abadilla? O, kaya ako binira kasi ganito daw, ganyan. May nagbigay daw sa akin 1 milyon. Sabi ko, ha? Yung nagbigay sa akin 1 milyon, may sakit na diabetic, magbibigay pa ng 1 milyon? At saka, paano siya makapagpadala sa akin ng 1 milyon kung 100,000 nga lang, i-block ka na ng Western Union eh. Ganon sila gumawa ng kwento. Tapos tignan ninyo, Ma'am Ana Abadilla, tignan mo Nanay Minda, tignan mo Ma'am Rian Suzuki, Ma'am Rosana Ragodo, Ma'am Susan Vergara, tignan ninyo. Kung ako ang may ginawang mali, bakit ako ang nag-success, sila ang bumagsak? 'Di ba? 'Yun ang tanong. Kung ako ang may mali, kasi binira nila ako eh. Saan yung mga nambira sa akin ngayon? 'Di ba, Ma'am Ana P. Hakusalem? Di ko alam, binira ka rin pala. Binira ako, Ma'am Ana Fe. Tingnan mo ngayon, ang nangyari. Yung mga bumira sa akin, nandun sa lupa. Gumagapang sa hirap, walang kita. Tingnan mo ako ngayon, may bahay na, may sasakyan pa. May views, may channel pa. Sila, asan sila ngayon? Sino ang nagsabi sa amin ng totoo? Sino ang may mali ngayon? Yan ang nangyari mga kababayan. Binanatan, inatake ng troll si Isko Moreno ng mga trolls ni Sara. 'Di ba? 'Di ba, Ma'am Rian Suzuki? Yung isa nga, yung hingi ng hingi sa iyo, tas nagagalit pag doon ka sa iba magpalipad. Ngayon, asaan na yung siomay niya? Balita ko pa nga, nag-away din daw yung magkumpare eh. 'Di ba? Sir Ernie Gao po, mega love shoutout po. Ayun na ang nangyari, mga kababayan. Asan na sila ngayon? Nga. Tapos ngayon, sasabihin na, si Sara daw, walang kwenta. Di ba? Di ba? Tingnan nyo ngayon, ang sabi, si Sara daw, walang kwenta, pero dati, solid DDS ako. Nilabas pa nga yung passport ko eh. Pinakita pa niya sa live yung passport ko. Solid DDS ako. Sara Duterte ako, kahit kailan. Sara kami, digong kami. Tapos ngayon, tignan nyo. Yeah? Ngayon, tignan nyo. Ano nang ginawa niya kay Sara? Nakaraang gabi, pinagbubura si Sara. Putang ina, yung idol mo nga, walang nagawa eh. Walang kwenta eh. Sinisiraan si BBM. Nag-BBM bigla. Ano, nag-BBM bigla? Walang kita. Kung sino-sinong kakulab, wala nang ang views. Paano kasi, puro kalaswaan. Iskonian vloggers. Si Sara Duterte daw. Putang ina mo daw, Sara. Pinagmumura ka na. Di ba? Di ba, Ma'am Rosini Testa, Ma'am Biabeng? Mahirap ipagtanggol ang mali. Bandang huli, binumura ka rin. Dati, Duterte ako. Sara Duterte ako. Sabi pa nga sa akin sa Singapore, Nung nasa Singapore kami, naalala nyo, nasa Singapore ako. Tapos, ang sabi, tingnan mo, yan si Kent, pag nanalo si Sara sa 2028, babaliktad yan, mag-Sara Duterte yan. Pero ngayon, tingnan nyo, wala pang 2027. Ano ang sabi niya? Ano ang sabi niya? Putang ina yan si Sara, yung idol mo, Spencer Jojo de Guzman, yung idol mo, walang kwenta. Siniraan si BBM, ang daming nagawa. Diba? Pinanggol na si BBM, nag-BBM na. Diba? Kita nyo yan? Si BBM, sinisiraan ni Sara. Mas maraming nagawa si Pangulong Bongbong Marcos
Marcos. Ako, aminado ako na binanatan ko si Marcos dahil tumakbo si Isko noon. Magkaaway kasi yan si Isko at si Marcos noong 2022. Tae mo. Lukuhin mo yung lelang mo. Tignan mo, ang daming Iskonyans ayaw manood sa'yo. Ang daming Iskonyans na wala. Inaway ang kaibigan para lang magkaroon ng views. Di ba, Ma'am Remy Cudo? Kilala ni Ma'am Remy Cudo yan. Nag-BBM na bigla. Di ba? Di ba, Sir Jonathan Starr? Nag-BBM bigla. Wala na siyang nagawa kasi kahit si Isko, kahit si Isko maka-BBM na din. Kaya nga, di ba, Sir Ernie? Kita ninyo? Nag-BBM siya bigla. Kasi ano magawa niya? Idol daw niya si Isko. Idol daw niya si Isko. Diyos ko, kada ano niyan, nandoon yan kay Isko anong magawa niya? DDS ka, Sara ka ng Sara. Pero si Isko, nandun kay BBM. Pinuri pa si BBM. Diba? Tapos ngayon, didikit kay Boss Mike Cervera. Boss Mike, alam mo naman yan, Boss Mike. Boss Mike, huwag ka magtiwala yan. Nakasama ko na ilang taon yan. Alam ko ugali niyan. Diba? Ano na? Sara ka ng Sara. Tapos ngayon, bigla mong pagmumurahin si Sara. Tapos ngayon, BBM ka ng BBM. Diba? Diyos ko. Diba, Ma'am Pili Dilutina? Alam nyo yan. Ma'am Ana Fe. Haku Salim. Yan. Tignan ninyo. Mga DDS vloggers. Dami nang bumaliktad. Si Isko, hindi na kayang birahin ng DDS si Isko. Hindi na kayang birahin ng DDS vloggers. Ang ginawa, inatake ng trolls. Kasi ang dami nang umalis talaga, mga kababayan. Ang dami nang umalis. Trages na yan. Kita ninyo, mga kababayan, kawawa si Isko. Gumawa lang naman ng maganda sa ayuda para sa mga jeepney drivers. Pero ang ginawa, inatake ng trolls ni Sara kasi wala na. Ano pang aatake kay Isko? Yung mga vloggers nag-aaway-away na. Diba? Mamirian? Halakin sino yan? Nalit kasi ako sino nag-BBM. Sabi ni Simplite, hayaan nyo na ma'am. Subscribe nyo pa. Diba? Kain na. Yan. Sabi ko nga sa inyo Kasi noon ko pa yan sinabi, si Isko, talagang susuporta kay PBBM yan. Umpisa pa lang kasi kami nila Nino Barsaga, isa yan sa sinabi ni Isko. Bumoto na ang tao. Ito ay pakita ko sa inyo, mga kababayan. Tandaan nyo ang sabi ni Isko Moreno. Ito ito, Isko Moreno. Isko nag-concede. Concede kay PBBM. Ito mga kababayan. Kompleto ka na, Mr. President. Zero billing. Pinataas mo ang coverage ng PhilHealth. O tapos ngayon, magpuproduce ka pa ng maraming doktor, nurse. Maraming salamat po, Mr. President. Kompleto ka na, Mr. President. Tatapatan po namin ng sipag at mabilis na kilos. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador Ferdinand Marcos sa kanyang pangunguna at patuloy na pangunguna. And I hope it can be official soon at matapos na at mapapanatag na ang lahat. Binabati ko ang pamilya ni dating Senador Ferdinand Marcos sa pagpili sa kanya ng higit na nakararami sa ating mga kababayan na maging hahalinhin bilang Pangulo ng Bansa. Congratulations po sa inyo. Sa kasalukuyan, ngayon naman po, mga kababayan, na kinikilita na natin, malapit na rin naman yan maging opisyal, na meron na pong pinili ang taong bayan. Ayan. Bawat Pilipino. Sa kasalukuyan po ay nais kong batiin si dating Senador. Mr. President, hindi po kayo nagkamali sa pagbibigay ng suporta sa pagtatatag ng bagong gusali ng pamantasan lungsod ng Maynila College of Allied Health Sciences. Diba? Ang mga mag-aaral dito ay
even the First Lady herself can attest to her former student when she was teaching in the College of Law sa Pamantasang Luzon ng Sir Maynila. Joel Lopez, hello po. At hindi rin po kayo nagkamali, Mr. President, na kami pagkatiwalaan sa lungsod ng Maynila. We guarantee you, in our own little way, with all the resources and mind, physical ability, that we will finish this on time. Tatapatan po namin ng sipag at mabilis na kilos ang mabilis nyo ring aksyon at tugon sa usaping pangkalusugan. So ibig sabihin mga kababayan, sumuporta si Isko. Sabi nga ni Isko, tapos na ang eleksyon. Ang eleksyon, isang beses lang yan. May nanalo na, nakaupo na tayo. Ngayon, ang trabaho natin ay ang taong bayan. Isahintabi natin, dapat nga may ampalaya ako Kasi bakit? Kalaban ko yung nanalo, pero bakit ko sinuportahan? Kasi nga, presidente yan, binoto ng bayan. Kung ano man ang may tulong natin sa kanya, tulungan din natin siya. Iyan ang ikinagalit, mga kababayan ng mga DDS. Kaya isa si Sara, ang sabi ni Sara, grabe ka plastic yung mga taga Maynila, sabi niya ganon. So ngayon, inatake si Isko ng trolls. Kasi sunod-sunod yung pagpuri ni Isko kay PBBM Lalong-lalo na yung sabi na wala daw ginawa si PBBM bago magera. Sabi ni Isko, pasensya na. Ito bago maganap ang gera, sabi ni Isko, nagbigay ng pondo ang ating presidente na para sa mga mayors at mga governors. Hindi nakasali ang mga congressman kasi ang mga congressman ay buhaya yan. Hindi nga niya pinangalanan kung anong departamento. Ayaw niyang bigkasin pero congressman yon. Hindi ibinigay ni PBBM ang pondo sa mga congressman kasi wala din namang nangyayari. So, idiniretso sa mayor. Sabi niya, 2 portion ang ayuda na ibinigay sa mga local governments units sa mga mayors. Una, hard and soft. Yung soft, yun yung bigyan mo ng bigas 10 kilo bawat pamilya sa lungsod mo or syudad mo kung saan ka nabilong. Pangalawa, yung bigas ay bilhin mo sa mga magsasaka natin, yung mga local farmers. Hindi ka bibili sa iba't ibang bansa, kundi mismo sa mga local farmers para yung mga local farmers may kita na doon tayo bumili at ibigay natin sa ating mga constituent or nasasakupan. So yun ang mandato at utos ni PBBM. Nagalit ang mga DDS doon. Wala daw ganon. Hindi daw totoo. Kaya ngayon nagkagulo mga vloggers. Yung mga dating Sara-Sara, gumawa pa ng kanta ni Sara, ngayon BBM na. My God. BBM na. Oo, Diyos ko mga kababayan.